Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang tila itinapon na ng tadhana sa tambakan ng basura. Ngunit may taglay palang talinong yayanig sa buong akademya. Isang hamon na akala ng marami ay isang malaking biro. Hanggang sa bumuka na ang bibig ng batang basurero. Sino nga ba ang tunay na henyo? Ang paborito ng paaralan o ang batang ang tanging guro ay ang mga pahina ng librong nakuha sa gitna ng dumi at baho? Manatiling nakatutok dahil ang twist sa dulo ay siguradong ikakagulat ninyo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Sa gitna ng mausok at mabahong tambakan ng basura sa Barangay Pag-asa, matatagpuan ang 12 taong gulang na si Gino. Sa murang edad, ang kanyang mga kamay na dapat sana ay may hawak na lapis at papel ay puno ng uling at dumi. Hindi siya nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Gino. Habang ang ibang bata ay naghahanap ng bakal o bote para ibenta, si Gino ay naghahanap ng isang kayamanan. Ito ay ang mga punit-punit na libro, lumang pahayagan at mga itinapong journal ng mga kolehiyo. Isang hapon, habang masusing binabasa ni Gino ang isang lumang aklat tungkol sa theoretical physics na nakita niya sa isang sako. Isang grupo ng mga estudyanteng naka-uniforme ang dumaan. Ang nangunguna sa kanila ay si Nolasco, isang 18 taong gulang na top student at nasa unang taon na sa kolehiyo. Si Nolasco ay kilala sa pagiging mayabang dahil sa kanyang yaman at talino. Tingnan nyo nga naman ang nakikita ko. Isang basurero na nagbabasa ng libro. Gino, sa tingin mo ba ay maintindihan mo ang binabasa mo? O tinitingnan mo lang ang mga drawing dyan dahil hindi ka naman marunong bumasa? Huminto si Gino sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang libro at tumingin kay Nolasco ng diretso sa mata. Walang bahid ng takot o galit, kundi isang kalmado at malalim na tingin. Ang pagbabasa ay hindi para sa mga mayayaman lang, Kuya Nolasco. Ang dunong ay walang pinipiling lugar, kahit sa gitna pa ito ng basura. Napangisi si Nolasco. Pakiramdam niya ay nahamon siya ng isang batang hamoga. Para sa kanya, isang insulto na sagutin siya ng ganito ng isang bata na walang formal na edukasyon. Donong, alam mo ba kung anong hawak mo? Iyan ay isang advanced textbook. Kahit ang mga kaklase ko sa universidad ay nahihirapan dyan. Huwag kang magpanggap na henyo, Gino. Mas mabuting ituloy mo na lang ang paghalongkat ng plastik kaysa magsayang ng oras sa mga bagay na hindi mo naman kayang abutin. Ang mga kasama ni Nolasco ay nagsimula ring magtawanan. Ngunit si Gino, sa halip na mapahiya, ay muling nagsalita. Sinasabi sa librong ito na ang enerhiya ay hindi nawawala. Ito ay nagbabago lamang ng anyo. Katulad ng basura, maaari itong maging kuryente kung alam mo ang tamang proseso. Kung gusto nyo, maaari nating pag-usapan ng mga batas ng thermodinamika na nakasulat dito. Nabigla ang lahat. Ang mga terminong binitawan ni Gino ay hindi pangkaraniwan sa isang batang basurero. Bagyang napahiya si Nolasco, ngunit mas naging agresibo siya para protektahan ang kanyang pride. Aba, nagyayabang ka talaga ha? Sige, kung talagang matalino ka, hinahamon kita. Bukas ng hapon, pupunta rito si Sir Raylan, ang dati kong guro na kilala sa buong probinsya, sa paggawa ng mga pinakamahirap na pagsusulit. Maghaharap tayo sa isang intelligence battle. Kapag natalo kita, aalis ka sa barangay na ito at hindi ka na magpapakita sa amin. Pero kapag nanalo ka, na imposible namang mangyari talaga, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Alam ni Gino na malaki ang nakataya. Ang tambakang ito ang kanyang buhay at kabuhayan.
Ngunit alam din niya na ito na ang pagkakataon para patunayan na ang karalitaan ay hindi hadlang sa katalinuhan. Tinatanggap ko ang hamon mo, Kuya Nolasco. Hindi para sa premyo, kundi para malaman ninyo na ang basura ay nasa paligid lang. Wala ito sa utak ng tao. Nagiwalay ang dalawa na may tensyon sa hangin. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong barangay. Isang batang basurero hahamunin ang pinakamatalinong estudyante ng bayan. Mukhang isang malaking katatawanan nito para sa marami. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Gino ay hindi basta-bastang bata. Simula nung siya ay 7 taong gulang pa lamang, si Gino ay nakakabasa na ng mabilis. Dahil sa wala silang telebisyon o gadget, ang kanyang tanging libangan ay ang pag-aaral sa bawat papel na nakukuha niya sa basurahan. Mula sa mga lumang dyaryo hanggang sa mga medical journals na itinatapon ng mga klinika. Lahat ay kanyang kinabisado at naintindihan. Ang utak niya ay parang isang computer na kumukuha ng impormasyon mula sa mga basura ng lipunan. Kinabukasan, dumating ang oras ng pagtutuos. Sa gitna ng covered court ng barangay, maraming tao ang nag-abang. Dumating si Sir Raylan, isang matandang guro na may salamin at may bitbit na makakapal na folder. Siya ang magsisilbing hurado at tagabigay ng katanungan. Nandito tayo para sa isang hindi pangkaraniwang hamon. Nolasco, bilang isang college student, inaasahan ko ang husay mo. At ikaw naman, Gino, hanga ako sa lakas ng loob mo. Handa na ba kayo? Tumango ang dalawa. Si Nolasco ay kampante. Nakasuot ng kanyang mamahaling polo, samantalang si Gino ay suot lamang ang kanyang luma at kupas na t-shirt. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang laban na ito ay hahatiin sa 3 bahagi. Kasaysayan, agham, at luhika. Ang unang makakuha ng 5 puntos sa bawat kategorya, siya ang mananalo. Simulan natin sa kasaysayan. Mabilis na nagtanong si Sir Raylan tungkol sa mga petsa ng revolusyon at mga pangalan ng mga bayaning hindi gaanong kilala. Sa gulat ng lahat, bago pa man matapos ni Sir Raylan ang tanong, sumasagot na si Gino nang may katumpakan at kasama pa mga detalye na wala sa mga pangkaraniwang textbook. Paano niya nalaman iyon? Hindi ko pa nababasan tungkol sa mga lihim na sulat ni Bonifacio. Sabi ni Nolasco sa kanyang sarili. Nakakuha si Gino ng 5 puntos sa kasaysayan habang si Nolasco ay 2 lamang. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang tawanan ay napalitan ng panggigilalas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Papasok na sila sa ikalawang bahagi, ang agham. Dito na ilalabas ni Sir Raylan ang mga tanong na maging ang mga propesor ay napapaisip. Dito na rin lalabas ang tunay na galing ni Gino. Ngunit may isang twist na hindi inaasahan ni Nolasco. Isang tanong ang ibabato ni Sir Raylan na magbubunyag sa tunay na pagkatao ng batang basurero. Anong tanong kaya ito? At ano ang sikretong itinatago ni Gino sa loob ng kanyang kariton? Nagkakagulo na ang mga tao sa covered court. Hindi sila makapaniwala na ang kategorya ng kasaysayan ay pinangunahan ng batang si Gino. Si Nolasco, na dati ay kampante at nakangisi, ay nagsisimula na ngayong magmura sa kanyang isipan. Pinagpapawisan na siya kahit malakas naman ang hangin sa loob ng court. Huwag kayong masyadong mabigla, mga kaibigan. Nagsisimula pa lang tayo. Ang susunod na kategorya ay ang agham o science. Dito natin susukatin ang lawak ng inyong pangunawa sa mundong ginagalawan natin. Handa na ba kayo? Tumango si Gino, na natiling kalmado. Si Nolasco naman ay uminom muna ng tubig at inayos ang kanyang salamin. Tsamba lang yung kanina, sir. Sa science, doon ko siya ilalampaso. Iyan ang kinuha kong kurso sa kolehiyo. Mabuti kung ganoon. Unang tanong, sa larangan ng physics,
Ano ang tawag sa teorya na nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang takbo ng oras depende sa bilis ng isang bagay at sa bigat ng grabidad na nakakaapekto rito? Hindi pa man nakakaisang segundo, pinindot na ni Gino ang kanyang mesa bilang hudyat ng pagsagot. Iyan po ay ang Theory of General and Special Relativity ni Albert Einstein at ayon sa kanyang formula, ang enerhiya ay katumbas ng mas multiplied sa bilis ng liwanag na naka-square. Tumpak, 1 puntos para kay Gino. Namutla si Nolasco. Ang tanong na iyon ay pangkolehiyo na. Ngunit parang basic na multiplication lang ito para sa bata. Sinubukan ni Nolasco na bumawi sa susunod na tanong tungkol sa biology and chemistry. Ngunit si Gino ay laging nauuna sa pagpindot. Pangalawang tanong, ano ang tawag sa proseso kung saan ang isang bituin ay namamatay at nagre-resulta sa isang napakalakas na pagsabog na naglalabas ng matinding liwanag sa buong kalawakan? Akong sasagot. Black hole, si Raylan. Mali. Gino, sagot. Ang tawag po doon ay supernova. Ang black hole po ay ang posibleng resulta matapos ang pagsabog kung ang bituin ay may sapat na bigat o mass. Pero ang mismong pagsabog ay tinatawag na supernova. Napanganga ang mga manonood. Maging si Sir Raylan ay napahinto sa pagbabasa ng kanyang listahan. Tiningnan niya si Gino. Isang batang madungis ang kuko. May mantsa ng uling sa pisngi, pero ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay parang galing sa isang dekalibring encyclopedia. Sir, imposible ito. Baka may nakatagong earphone yan o may nagbubulong sa kanya. Paano malalaman ng isang basureron tungkol sa kalawakan? Kuya Nolasco, noong nakaraang buwan, may nagtapon ng isang sako ng mga lumang National Geographic at Science Journal sa tapat ng inyong bahay. Kinuha ko po yun. Binasa ko ang bawat pahina habang kumakain ako ng tuyo sa hapunan. Doon ko po nalaman ang lahat ng ito. Napahiya si Nolasco. Ang basurang itinapon nila. Naging ginto sa isipan ng batang hinahamak niya. Pero ang pinakamatinding bahagi ng laban ay paparating pa lamang. Ngayon, para sa huling tanong sa kategoryang ito. Ito ay isang math problem na isinama ko sa agham dahil kailangan ito sa engineering. Kung ang isang satellite ay umiikot sa mundo, sa bilis na. Habang binibigkas ni Sir Raylan ang mahabang problema, kumuha si Nolasco ng calculator sa kanyang bulsa. Mabilis niyang pinindot ang mga numero. Ngunit si Gino, nakapikit lamang siya. Tila may kinukuwenta sa loob ng kanyang isipan. Ano ang magiging posisyon nito matapos ang eksaktong 48 oras? Bago pa man matapos ni Nolasco ang pagpindot sa kanyang calculator, sumagot na si Gino. Ang satellite ay babalik sa kanyang orihinal na punto o starting point dahil ang kanyang orbit ay nasa synchronize sa pag-ikot ng mundo o tinatawag nating geostationary orbit. Napatayo sa gulat si Sir Raylan. Tama, hindi mo na kailangang kwentahin ang distansya dahil naintindihan mo ang konsepto ng orbit. Gino, nakakuha ka na ng 5 puntos. Panalo ka sa ikalawang kategorya. Nagiyawan ang mga tao sa covered court. Ang mga dating kumukutya kay Gino ay nagsimula ng humanga. Ngunit si Nolasco ay hindi pa rin matanggap ang pagkatalo. Galit siyang tumayo at sinipa ang kanyang upuan. Hindi! May daya ito. Ayusin mong mga tanong, Sir Raylan. Hindi pwedeng ang isang hamak na pulubi ay mas magaling sa akin. Nolasco, ang talino ay hindi nasusukat sa ganda ng damit o sa dami ng pera. Pero dahil mapilit ka, ang huling kategorya ay ang lohika at teorya. Dito, wala nang pagpipilian. Kailangan niyong ipaliwanag ang inyong sagot. Tumingin si Sir Raylan kay Gino nang may halong pag-aalala at paghanga. May isang tanong siyang inihanda na tanging ang mga taong may malalim na karanasan sa buhay ang makakasagot. Ang tanong na ito ay tungkol sa ekonomiya at lipunan. Gino,
Nolasco, kung kayo ang bibigyan ng pagkakataon na ayusin ang problema ng kahirapan sa ating bansa gamit ang inyong talino, ano ang unang bagay na gagawin ninyo? At bakit? Unang sumagot si Nolasco. Ito ang pagkakataon niya para magmukhang entelekwal sa harap ng lahat. Simple lang, sir. Kailangan nating magpatayo ng mas maraming pabrika at kumpanya. Kailangan nating kumuha ng mga matatalinong tao mula sa ibang bansa para turuan ng mga Pilipino. Ang problema sa bansa natin, maraming tamad at walang pinag-aralan katulad ng batang ito. Kapag tinanggal natin ang mga mahihirap sa kalsada, magiging maunlad tayo. Maraming natahimik sa sagot ni Nolasco. Bagamat may punto tungkol sa ekonomiya, ang kanyang tono ay puno ng puot sa mga mahihirap. Pagkatapos ay lumingon ang lahat kay Gino. Sa tingin ko po, ang kahirapan ay hindi maaayos ng mga pabrika lamang. Ang unang dapat gawin ay baguhin ang tingin ng tao sa basura. Sa basura po ako nabubuhay. Nakita ko ng mga tao ay nagtatapon ng mga bagay na pwede pa sanang mapakinabanganan. Mga libro, pagkain, at maging ang mga pangarap nila. Huminto sandali si Gino at tumingin sa mga tao. Ang tunay na kahirapan ay wala sa bulsa, kundi nasa isip na sarado. Kung ang lahat ng bata, kahit ang mga nakatira sa tambakan, ay bibigyan ng akses sa impormasyon, hindi lang sa loob ng paaralan kundi sa bawat kanto, walang batang maiiwan. Ang basura po ay pwedeng maging enerhiya, at ang batang basurero ay pwedeng maging scientist. Ang kailangan lang po namin ay hindi limos, kundi pagkakataon na mapatunayan na ang bawat itinatapon ay may silbi pa po. Namayani ang katahimikan sa buong court. Ang mga salita ni Gino ay tumagos sa puso ng bawat isa, maging kay Sir Raylan na napaluha ng bagya. Pero habang nagpapalakpakan ang mga tao, isang lalaking naka-Amerikana ang biglang pumasok sa loob ng covered court. May bitbit itong dokumento at mukhang naghahanap ng tao. Ang lalaking ito ay ang dean ng pinakamalaking universidad sa lungsod. Bakit siya nandoon? At ano ang kinalaman niya sa mga librong binabasa ni Gino sa tambakan? Dito na lalabas ang mas malalim na twist, dahil ang mga librong nakuha ni Gino ay may perma ng isang tao na matagal nang nawawala. Ang palakpakan sa loob ng covered court ay naputol nang pumasok ang isang lalaking seryoso ang muka. Naka-Amerikana at may dalang itim na briefcase. Siya ay si Dr. Arnel Salvador, ang dean ng Engineering and Science sa National University. Lumingon ang lahat sa kanya, kabilang na si Sir Raylan na tila nagulat sa presensya ng matandang doktor. Paumanhin sa abala. Ngunit hinahanap ko ang nagmamay-ari ng mga librong ito. Nabalitaan ko na may isang bata rito na nakakuha ng mga advanced journals mula sa tambakan. Nagkatinginan ang mga tao. Itinuro nila si Gino na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang lumang sako. Nilapitan ni Dr. Salvador ang bata at kinuha ang librong hawak nito, ang Theoretical Physics na binabasa ni Gino kanina. Binuklat ng doktor ang unang pahina at doon ay nakita ang isang perma. Property of Dr. Leonardo B. Final Draft. Bata, saan mo nakuha ang librong ito? Alam mo ba kung kanino ito? Nakita ko po iyan sa isang kahon na itinapon sa may creek, malapit sa tambakan. 2 buwan nang nakakaraan. Marami po iyan. May mga sulat kami pa sa gilid ng mga pahina, kaya mas madali kong naintindihan ng mga formula. Napahawak sa noo si Dr. Salvador. Tumingin siya kay Raylan at pagkatapos ay sa madungis na bata. Ang mga librong ito ay ang nawawalang pananaliksik ni Dr. Leonardo, ang aking mentor na pumanaw na noong 1 taon. Akala namin ay nawala na ang lahat ng kanyang huling gawa dahil sa pagkakamali ng kanyang pamilya na itinapon na mga basura sa kanyang opisina. Ang mga sulat sa gilid na sinasabi mo, iyan ang mga solusyon sa mga problemang hindi pa nalulutas sa ating bansa.
tungkol sa renewable energy. Nabigla ang lahat, lalo na si Nolasco. Ang mga basurang hinahamak niya ay mga dokumentong nagkakahalaga ng milyong-milyong piso sa mundo ng siyensya. Teka lang po, kahit na sa kanya yan, hindi ibig sabihin na matalino na siya. Binasa lang niya. Baka memorize lang niya pero hindi niya talaga alam ang logic. Binata, ang mga formula rito ay hindi basta-basta na memorya. Kailangan mo ng mataas na antas ng pag-unawa sa kalkilos at physics para lang mabasa ang mga simbolo rito. At kung ang batang ito ay nagawang ipaliwanag ang termodinamika, gaya ng narinig ko sa labas kanina, ibig sabihin, siya ay isang henyo. Lumapit si Dr. Salvador kay Gino at tinawakan ang balikat nito. Gino, gusto kong subukan ng huling formula na iniwan ni Dr. Leonardo. Sinasabi rito na may paraan para gawing kuryente ang mga methane gas mula sa tambakan sa murang paraan. Pero may isang bahagi ng equation na kulang. Kung totoo ang sinasabi nila na nabasa mo ang lahat ng nasa sako mo, baka nakita mo ang nawawalang pahina. Nag-isip si Gino. Naalala niya ang isang punit na papel na ginawa niyang pansapin sa kanyang higaan dahil sa sobrang nipis na nito. May isang papel po na puno ng mga drawing ng circuits at mga numero. Akala ko po ay drawing lang ng bata kaya itanibi ko sa tulugan ko para hindi mabasa ng ulan. Halos himatayin sa tuwa si Dr. Salvador. Ngunit bago pa sila makakilos, sumingit muli si Nolasco na ngayon ay desperado nang maisalba ang kanyang dangala. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng tapusin ang laban na ito dahil lang sa isang lumang papel. Sir Raylan, ituloy mong huling tanong sa logic. Ang hamon ay hamon. Nolasco, tapos na ang laban sa puso ng mga tao rito. Pero sige, para sa iyong katahimikan, ibibigay ko ang huling tanong at ito ay tungkol sa moralidad at katotohanan. Tumingin si Sir Raylan sa dalawa. May isang hari na may dalawang anak. Ang isa ay matalino pero sakim. Ang isa ay mangmang pero matulungin. Namatay ang hari at nag-iwan ng testamento. Ibigay ang kaharian sa anak na mas nakakakilala sa kanyang sarili. Sino sa dalawa ang dapat magmana ng korona? Siyempre, ang matalinong anak. Dahil ang katalinuhan ay susi sa pag-unawa sa sarili. Alam niya ang kanyang kakayahan. Alam niya kung paano magpatakbo ng bansa. Ikaw, Gina. Wala po sa kanilang dalawa, sir. Nagulat ang lahat. Maging si Sir Raylan ay hindi inaasahan ang sagot na iyon. Dahil ang taong tunay na nakakakilala sa sarili niya ay hindi maghahangad ng korona para lang sa kapangyarihan. Ang matalino na sakim ay hindi kilala ang kanyang puso at ang mangmang na matulungin ay hindi kilala ang kanyang limitasyon. Ang tunay na karapat-dapat ay ang taong alam na siya ay may pagkukulang at handang matuto mula sa iba, maging sa mga taong nasa ibaba niya. Isang malakas na sampal sa katotohanan ang natanggap ni Nolasco. Napayako siya. Sa puntong ito, alam na ng lahat kung sino ang tunay na nagwagi. Hindi lang sa talino sa libro, kundi sa talino ng buhay. Jenna, hindi lang scholarship ang iaalok ko sa iyo. Gusto kong ikaw ang maging pinakabatang research assistant sa universidad. Ang mga pahinang nasa iyo ay susi sa pag-unlad ng barangay ninyo. Mula ngayon, hindi mo na kailangan magalungkat ng basura para mabuhay. Ang utak mo, ang magiging liwanag mo, sabi ni Dr. Salvador. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Gino, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang kukunin na ni Gino ang kanyang sako para kunin ang nawawalang papel, may 3 itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng covered court. Mga lalaking nakasuit at may mga bitbit na radyo ang bumaba. Nasaan ang batang nagngangalang Gino? May dala kaming utos mula sa National Security Agency. Ang mga dokumentong hawak niya
ay hindi lang basta research. Yun ay mga classified information na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Nabigla si Dr. Salvador. Ang simpleng hamon ng patalinuhan ay naging isang seryosong usapin ng bansa. Sino ba talaga si Dr. Leonardo? At ano ang tunay na nakasulat sa mga pahinang binasa ni Gino? Ang akala nilang genius story ay nauwi sa isang malaking sabuatan. Mapoprotektahan kaya ni Dr. Salvador si Gino o ang talino ng bata ang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan? Namayani ang kaba sa buong covered court. Ang mga tao na kanina lang ay nagbubunyi para kay Gino ay dahan-dahang napaatras ng pinalibutan ng mga nakasuot na lalaki ang paligid. Si Dr. Salvador ay humarang sa harap ni Gino, pilit na pinoprotektahan ang bata. Anong ibig sabihin nito? Ako si Dr. Arnel Salvador, ang Dean ng National University. Hindi niyo pwedeng basta-basta kunin ang bata nang walang paliwanag. Doktor, alam namin kung sino ka. Pero mga dokumentong sinasabi ninyong research ni Dr. Leonardo ay naglalaman ng mga code para sa isang bagong uri ng encryption system na ginagamit ng ating gobyerno. Si Dr. Leonardo ay hindi lang isang scientist. Siya ay dating consultant ng Department of Defense. Ang pagkakamaling itapon ng mga gamit niya ay isang malaking banta sa seguridad. Napatingin si Gino sa kanyang sako. Ang mga papel na akala niya ay mga formula lang para sa kuryente ay may mas malalim at may mas mapanganib palang gamit. Tumingin ang leader ng mga lalaki kay Gino. Bata, ibigay mo sa amin ang sako at lahat ng papel na nakuha mo. At kailangan mong sumama sa amin para sa isang interogasyon. Gusto naming malaman kung sino pang nakakita ng mga ito. Sa puntong ito, si Nolasco na kanina ay galit na galit kay Gino ay biglang natahimik. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. Sa kabila ng kanyang kayabangan, hindi siya masamang tao. Nakonsensya siya dahil ang hamon niya ang naging dahilan kung bakit napansin si Gino ng mga otoridad. Teka po, bata lang si Gino. Wala siyang kinalaman sa mga code na yan. Nagbabasa lang siya dahil gusto niyang matuto. Ako ang may kasalanan. Hinamon ko siya. Hindi pinansin ng mga lalaki si Nolasco. Lalapit na sana sila kay Gino nang biglang magsalita ang bata sa isang boses na hindi maaakalain na galing sa isang 12 taong gulang. Ang code na hinahanap nyo, wala na sa papel. Huminto ang mga lalaki. Tumingin sila kay Gino na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa leader. Anong ibig mong sabihin? Sinunog ko na po ang huling pahina kagabi para makapagluto ng hapunan namin ni Lola. Pero huwag kayong mag-alala. Ang bawat numero, bawat simbolo, at bawat algorithm na nandun ay nandito na sa isip ko. 0, 1, alpha, 9er, 6. Gusto niyo pa bang ituloy ko? Nanlaki ang mga mata ng mga taga-NSA. Ang mga numerong binabanggit ni Gino ay bahagi ng isang highly classified sequence. Napagtanto nila na ang batang ito ay hindi lang basta matalino. Siya ay may tinatawag na eidetic memory o photographic memory. Lahat ng nabasa niya, nakatatak na sa utak niya habang buhay. Kung ganoon, mas lalo ka namin kailangang isama. Ikaw na ngayon ang buhay na dokumento ng estado. Hindi ka ligtas sa labas, Gino. Maraming ibang bansa ang gustong makuha ang impormasyong nasa loob ng ulo mo. Napahawak si Gino sa kanyang dibdib. Ang kanyang talino na akala niya ay magliligtas sa kanya sa kahirapan ay tila naging isang gintong hawla na magkukulong sa kanya. Ngunit bago pa siya mahawakan ng mga lalaki, sumingit si Sir Raylan. Sandali. Kung kukunin niyo ang batang ito dahil sa seguridad, kailangan niyo rin protektahan ng kanyang karapatan bilang bata. Hindi niyo siya pwedeng dalhin sa isang pasilidad na parang bilanggo. Dr. Salvador, hindi ba pwedeng sa ilalim ng proteksyon ng universidad at ng gobyerno siya ilagay? Tama. Magagawa nating legal ang lahat. Gino, huwag kang matakot.
Gagawin nating isang proyekto ang talino mo. Ang mga code na yan, imbis na gamitin sa gulo, gagamitin natin para sa ikabubuti ng bayan. Ngunit may isang problema. Isang lalaki sa likuran ng mga taga-NSA ang dahan-dahang bumubunot ng isang telepono. Hindi siya mukhang taga-gobyerno. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gino na tila isang biktima. Habang nagtatalo ang mga matatanda, napansin ni Gino ang kakaibang kilos ng lalaking ito. Naalala niya ang isang artikulo tungkol sa espionage na nabasa niya sa isang lumang magazine. Napagtanto niya na hindi lahat ng nandoon ay kakampi. Kuya Nolasco, kailangan ko ng tulong mo. Yung lalaking nakaasul na kurbata sa likod, hindi siya kasama sa kanila. May litrato siya ng sako ko sa cellphone niya. Nagulat si Nolasco. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang responsibilidad na protektahan ang bata. Ginamit niya ang kanyang pagiging maingay at mayabang para sa kabutihan. Hoy, kayong mga taga-gobyerno, sino yung kasama niyo sa likod? Bakit may ibang logo ang ID niya? Dahil sa sigaw ni Nolasco, lumingon ang lahat. Ang lalaking nakaasul ay biglang tumakbo papalabas ng covered court. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagkabulan ang mga agents at ang espiya. Sa gitna ng gulo, hinila ni Dr. Salvador at Sir Raylan si Gino patungo sa ligtas na lugar. Pero bago sila makaalis, hinawakan ni Gino ang kamay ni Nolasco. Kuya, salamat. Kahit magkaaway tayo kanina, ikaw lang ang nakinig sa akin. Gino, pasensya ka na. Matalino ka nga talaga. Mas matalino ka pa sa lahat ng nakilala ko. Pangako, hindi ka nila makukuha ng basta-basta. Sa gabing iyon, dinala si Gino sa isang ligtas na pasilidad sa loob ng National University. Hindi na siya babalik sa tambakan. Pero ang twist na hindi nila alam ay ang tungkol sa huling pahinang sinunog daw ni Gino. Sa totoo lang, hindi ito nasunog. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang liham mula kay Dr. Leonardo para sa kung sino man ang makakahanap nito. At ang liham na iyon ay nagsasabing si Dr. Leonardo ay may isang anak na nawawala. Isang anak na iniwan niya sa isang ampunan bago siya mamatay dahil sa banta sa kanyang buhay. Sino ang batang iyon? At bakit ang mga peklat sa braso ni Gino ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa liham? Sa loob ng isang secure na silid sa National University, tahimik na nakaupo si Gino. Sa harap niya ay ang muling nabuong mga dokumento ni Dr. Leonardo. Ngunit sa ilalim ng kanyang lumang t-shirt, malapit sa kanyang puso, ay nakatago ang tunay na huling pahina. Ang pahinang hindi niya ipinakita kahit kanino, maging sa mga taga-NSA. Binasa muli ni Gino ang huling linya ng sulat. Sa makakahanap nito, ang kayamanang hawak mo ay hindi ang mga formula, kundi ang dugong nananalitay sa iyong mga ugat. Kung ikaw ang batang may markang bituin sa kanang braso, ikaw ang aking kaisa-isang tagapagmana. Gamitin mo ang talinong ito para itama ang mga mali ng mundo. Basa ni Gino. Dahan-dahang itinaas ni Gino ang kanyang manggas. Doon, sa kanyang kanang braso, ay may isang peklat na hugis bituin. Isang marka mula sa isang aksidente nung sanggol pa siya, na laging sinasabi ng kanyang kinalakihang lola sa tambakan na nakakuha niya bago siya iniwan sa ampunan. Gina, maayos na ang lahat. Ang espiyang nahuli kanina ay umami na. Pinadala siya ng isang kumpanya na gustong nakawin ang teknolohiya ng iyong ama. Natigilan si Gino. Tumingin siya ng malalim kay Dr. Salvador. Alam niyo na po ba, Doktor, na si Dr. Leonardo, ang tatay ko? Nagkatinginan si Dr. Salvador at Sir Raylan. Lumapit ang doktor at dahan-dahang tumango. Hinala ko na, nung una pa lang. Ang paraan ng pag-iisip mo, ang bilis ng iyong memorya,
Ito ay mga katangi ang taglay ni Leonardo. Itinago kanya noon dahil ang kanya mga imbensyon ay masyadong mapanganib kung mapupunta sa maling kamay. Akala niya ay mas ligtas ka sa isang ampunan, pero hindi niya inakalang maghihirap ka ng ganoon. Pumatak ang luha sa mga mata ni Gino. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa tambakan, ang pangutya ng mga tao at ang pagkagutom. Lahat pala iyon ay bahagi ng isang masalimuot na plano para sa kanyang kaligtasan. Ngunit imbis na magalit, ngumiti si Gino. Dahil po sa tambakan, natuto ko magpalaga sa mga bagay na itinuturing ng iba na wala ng silbi. Kung lumaki po ako sa yaman, baka naging katulad ako ni Nolasco na sarado ang isip sa tunay na kalagayan ng mundo. Sa pintuan, nakatayo pala si Nolasco at naririnig ang lahat. Lalong tumindi ang kanyang pagsisisi. Pero kasabay nito ay ang isang bagong determinasyon. Pumasok siya sa silid at lumapit kay Gino. Gino, hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero gusto kong malaman mo na dahil sa iyo, nag-withdraw ako sa kurso ko ngayon. Lilipat ako sa social work. Gusto kong tumulong na hanapin ang mga batang katulad mo na may taglay na ginto sa isipan pero nakabaon sa putik ng kahirapan. Inabot ni Gino ang kanyang kamay at nakipag-shake hands kay Nolasco. Ang dating magkalaban sa patalinuhan, ngayon ay magkatuwang na sa isang mas malaking mitiin. Pagkalipas ng ilang buwan, isang malaking pagbabago ang naganap sa Barangay Pag-asa. Gamit ang pondo mula sa gobyerno at ang henyo ni Gino, itinayo ang unang green power plant na matatagpuan mismo sa dating tambakan ng basura. Ang methane gas mula sa mga basura ay ginagawang kuryente na nagbibigay ng libreng ilaw sa buong barangay. At sa gitna ng planta, may isang gusali na tinawag na Gino's Library of Hope. Doon, lahat ng mga batang basurero ay pwedeng pumasok, mag-aral at kumuha ng impormasyon ng libre. Hindi na sila tinatawag na batang basurero, kundi mga future scientist. Si Gino naman, siya ang naging pinakabatang scholar na pinadala sa ibang bansa para mag-aral. Ngunit bago siya umalis, bumalik siya sa dampa ng kanyang lola sa tabi ng dating tambakan. Lola, aalis na po ako. Pero pangako, pagbalik ko, wala nang bata ang kailangang maggalungkat sa dumi para lang makahanap ng matututunan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa kinang ng iyong suot o sa taas ng iyong narating, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong liwanag para tanglawan ang mga nasa dilim. Ang batang basurero na hinamon ng honor student ay hindi lang nanalo sa isang quiz bee. Nanalo siya laban sa buhay at binago niya ang tadhana ng isang buong henerasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Muli, ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.